Tulungan niyo ako! Tulong! Anong nangyayari kay Carrie Medios? Bilisan niyo! RJ! Rosie, anong ginagawa mo rito? Bumalik ka sa bahay. Yung mga bata, hindi mo dapat iniiwan. Saan ka pupunta? Kailangan kong sagipin si Carrie Medios. Mapapahamak siya, RJ. At ikaw, wala ka man lang ginawa kahit sumisigaw na ng tulong yung matanda. Hindi. Dito ka lang sa tabi ko. Huwag ka na mangialam kung ayaw mong isunod ka nila, Rosie! Ano bang pinagsasabi mo? Huwag mong sabihin may kinalaman ka sa ginagawa nila, RJ. Ano? Wala! Ayoko nang marinig pang sasabihin mo. Carrie Medios, ano pong nangyari sa inyo? Minsan ang hirap maging mapagmahal na asawa. Lalo na kung ang napangasawa mo, inaabuso ka. Iniis ko lahat ng pagmamaltrato niya sa akin. Kahit pa minsan, hindi na makatarungan ang mga ginagawa niya sa akin. Yung dahilan lang naman noon ay dahil sa galit niya sa akin kasi inagaw ko raw siya sa babaeng totoong mahal niya na si Jane. Pero sa kwentong to, malalaman niyo kung sino nga ba ang tunay na inagawan. Isang mapagpalang araw sa inyo, Miss Ligaya. At sa lahat ng bumubuo ng Aswang Confessions. Ako nga pala si Rosie. Ang tahimik at mapagmahal na asawa ni RJ tuwing umaga. Pero paglubog ng araw, ako na ang babaeng kinatatakutan ng mga nilalang ng gabi. Kaya nung minsang sinubukan ng asawa kong ialay si Carrie Medios sa mga aswang, doon ko ipinakita sa kanya kung anong klaseng halimaw din ako. At ito ay ko-confess ko sa inyo.
Nakakuyom ang kamao ko habang pinagmamasdan ng asawa kong si RJ na naglakad palabas ng bahay. Hindi man lang niya pinansin yung mga anak naming sinubukan siyang lapitan para halikan o yakapin, Miss Ligaya. Kahit matagal ko na naman tanggap sa sarili ko na hindi ko kailanman maranasan ng mahalin niya ng totoo. Gaya ng pagmamahal na inilaan niya noon kay Jade na halos patayan. Sana naman kahit katiting na awa lang sa mga anak namin, ibinigay niya. Kaso wala eh. Hindi ko naman siya mapipilit ibigay ang isang bagay na pinagkait ko sa kanya noon, di ba? Kaya ako na lang yumakap sa mga anak ko. Bakit ba kasi hindi mo na lang iwanan niyang si RJ, Rosie? Kung ganyan lang din namang patuloy ka pa rin niyang sinasaktan. At hindi man lang magawang mahalin ang mga anak ninyo. Ano pang silbi ng pananatili mo sa tabi niya? Abay, maawa ka naman sa sarili mo, Iha. O kahit sa mga anak mo na lang. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo sa salamin? Sobrang payat mo na, Iha. Aglalalim na ng itim dyan sa ilalim ng mata mo. Ang putla pa ng labi mo. Maganda ka pa naman. Hindi tama na sinasayang mo lang ang buhay mo sa lalaking wala ka namang kinabukasan. Ito pong parusa ko sa sarili ko, Kari Medyos. Ang manatili sa tabi niya. Mahal ko pa rin siya kahit na hindi niya magawang ibigay sa akin yung pagmamahal na gusto ko. Ako naman ang nagpumilit sa kanya sa kasal na yun, hindi ba? Kaya hayaan niyo na po ako. Ako po may kasalanan dito. Nandun na tayo, Iha. Pero hindi mo kailangang sagarin ang sarili mong bigyan siya ng pagmamahal na hindi mo maibigay man lang sa sarili mo. Huwag kang magpakamartir. Rosie, hindi si RJ ang karapat-dapat para sa pagmamahal mo, Iha. Naghihintay na lang naman po ako ng panahon na ako po mismo ang bibitaw sa kanya, Kari Medyos. Pero sa ngayon, kahit galit siya sa akin at di man lang niya ako magawang tapunan ng tingin na may kasamang pagmamahal, kaya ko pang tiisin lahat. Alang-alang sa mga anak namin. Ay, ikaw ang bahala, Iha. Yung mga sinabi ko naman ay base lamang sa opinyon ko. Sa huli, ikaw pa rin naman ang may hawak ng desisyon mo. Oo nga pala, nabalitaan mo na ba? Si Karine na taga Sitio Daisy, napabalitang nawawala kaninang umaga. Ang sabi, inaswang daw. Opo, narinig ko nga kanina sa walkie-talkie ni RJ. Kaya umalis siya kaninang tanghali para magpunta sa barangay. Tingin ko, tumulong din yun para hanapin si Karine. Ay, napapansin ko, puro kaidaran kong tinatangay ng mga nilalang na yon. Kung ano man sila, talamak na yung bigla ang pagkawala nila. Tapos halos parang iisa lang yung mga palatandaan. Iniisip ko tuloy, baka ako nang susunod. Si Kari Medyos naman, huwag naman ho kayong ganyan. Kayo na nga lang po ang kakampi ko sa baryong to eh. Kahit asawa ko, di ko mapagsabihan ng mga hinanakit ko sa buhay. Alam mo, Iha, hindi kasi natin hawak ang oras natin. Kahit anong ilag natin sa isang trahedya, kung oras na natin ang mamahinga sa mundong ito, oras na natin. At wala tayong magagawa kapag nangyari na yon. Dahil hindi naman tayo ang may hawak ng mga buhay natin. Hiram lamang natin ito sa Diyos. Pero gusto niyo na po ba na mamahinga na? Ay, oo, Iha. Matagal-tagal na rin akong nabuhay sa mundong ito. Nangungulila na rin ako sa asawa kong si Edgardo. Kung nasan man siya, gusto ko na rin siyang sundan at makasama. Nakakaingit naman po yung love story mo, Kari Medyos. Kahit hindi ko po naabutan si Mang Edgardo, ramdam na ramdam ko kung gaano niyo kamahal ang isa't isa. Ang swerte niyo po kasi may mapagmahal kayong asawa tulad niya. Siguro, kung buhay pa po ngayon si Mang Edgardo, kung sakali mang nakaengkwentro niyo yung mga ganitong pangyayari,
gagawin niya po lahat para lang maipagtanggol kayo. Hindi rin naman naging madali ang pagsasama namin ni Edgardo noon, Rosie. Napakaraming bagay na kinailangan naming harapin. Pero ang mahalaga doon, nagawa naming ipaglaban ang isa't isa. At yun sana ang gusto ko para sa iyo, Iha. Na kung magmamahal ka, yung kayang makipagpatayan sa iba para lang maprotektahan ka. Kaya niya naman yung gawin. Ang problema nga lang hindi sa akin. Pero ayos na po. Ang mahalaga naman, magkasama pa rin kaming dalawa. Sige na po, Kari Medyos. Maraming salamat po sa kwentuhan. Uuwi na po muna kami ng mga bata. Paghahandaan ko pa po muna sila ng hapunan. O siya, sige. Napakasipag mo talagang bata ka. Maraming salamat sa oras mo, Iha. Lagi kayong mag-iingat ng mga anak mo, ha? Maraming salamat po, Kari Medyos. Lagi rin po kayo mag-iingat. Lalo na sa panahon ngayon. Dahil hindi natin sigurado kung ano yung umaaligi dito sa baryo natin. Ay, huwag kang mag-alala, Rosie. Akong bahala sa sarili ko. Nang makabalik kami sa bahay ng mga bata, naabutan namin si RJ na nagwawala. Lasing na lasing siya at nang itapon niya ang tingin niya sa akin. Natakot ako dahil pulang-pula ang mga mata niya at parang wala siya sa sarili. Agad ko siyang nilapitan para alalayan. Tapos pinapasok ko na sa mga kwarto nila mga anak namin, Miss Ligaya. Anong sinabi ko sa iyo? Di ba pagdating ko dapat nakahain na ang pagkain? Saan nga ba nanggaling, ha? May lalaki ka, ano? RJ, lasing ka lang. Halika. Maghahanda ako ng maligamgam na tubig para punasan kita. Magluluto na rin ako ng pagkain mo. Huwag mo akong daanin sa ganyan mo, Rosie. Di kang babae ka. Kung ako nga, napikot mo. Ano pa kaya yung ibang lalaki, ha? Ha? Ay, yung mga babaeng katulad mo, hindi marunong makontento. Wala ka kay Jane. Tama na! Ayoko nang marinig ang pangalan niyan. Hanggang kailan ko ba dapat makipagkompetensya kay Jade para sa pagmamahal mo, RJ? Oo! Tanggap ko yung galit mo. Tanggap ko rin kahit kailan. Hindi ko mahihigitan si Jade sa buhay mo. Na hindi mo ako mamahaling gaya ng pagmamahal mo sa kanya. Pero RJ, wala na siya. Patay na si Jade. Patay na yung babaeng minahal mo. Kahit ilang beses mo akong saktan, kahit ilang beses mo ako pagsalitaan ng masasakit na salita, walang magbabago. Hindi na siya babalik pa, kaya... Tama na! Ayoko nang marinig pang sasabihin mo. Itong tanda mo, Rosie, ha? Balang araw, makakahanap din ako ng paraan para makawala sa iyo. At kapag nangyari yun, di na ako kailan malilingong pa ulit sa iyo. Panginoon ko, maawa ka naman po sa akin. Sana naman dumating na yung araw na matigil na itong paghihirap ko sa asawa ko. Hindi ko na po kaya. Pagod na po akong mahalin si RJ. Bigyan niyo po sana ako ng rason para tigilan na siya. Noong gabing yon, hindi na bumalik si RJ sa bahay. Baka magpapaumaga na naman yon sa kaibigan niya. Ganun na naging routine niya, Miss Ligaya. Lalo na kapag may pinagtatalunan kami.
At ito rin ang dahilan kung bakit wala kaming nagiging maayos na usapan. Mas pinapalala niya lang dahil nakaugalian na niyang talikuran ako't hindi uwian hanggat abutan na lang ng umaga. At panibagong away na naman na nagaganap sa pagitan namin. Siguro, kung si Jade ang kasama niya ngayon, hindi ganito ang sitwasyon nila. Siguro, pareho na silang tulog ngayon at magkayakap pa sa kama. Siguro, kung si Jade ang kasama niya, hindi niya na kailangang magpaabot ng umaga sa inuman para lang makaiwas sa pinagtatalunan nila ng asawa niya. Kung bakit naman kasi hindi na lang ako naging si Jade? Ay ako naman ang unang nagmahal sa kanya. Hindi ako buntis. Kaya kung sino ka mang nandyan, maling bahay ang pinuntahan mo. Anak, huwag kang umiyak. Parang awa mo na. Bakit ba kasi ngayong gabi ka pa lumabas, RJ? Nabuhay ang dugo ko ng mga oras na yon, Miss Ligaya. Nakaramdam ako ng takot. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga anak namin ni RJ. Nagsitaasan ng balahibo sa bato ko nang marinig kong may bumagsak sa bubong. Kasabay ng malakas na kulog at kidlat, naririnig ko ring may umawasiwa sa puno ng akasya na nakatindig sa labas ng bahay namin. Teka lang mga anak, huwag kayong maingay. Si Mama ang bahala sa inyo. Tana. Protektan kayo ni Mama laban sa mga nilalang na yan. Tana. Sa mga ganitong oras, pinakapinasasalamatan ko ang silbi ng bahay namin, Miss Ligaya. Bukod kasi sa pinalilibutan to ng mga bawang at mga asin pa, meron ding palaspas na nakasabit sa labas ng pinto. Pero hindi pa rin ako nakampante. Kaya ang bahay namin ay gawa rin sa mga matutulis na kahoy na nakatusok sa ilalim ng bintana para kung may magtangkang pumasok, siguradong masasaksak ang mga paa o pakpak nila. At sa bawat pintuan at bintana, may nakasabit na basag na pinggan at garapon para kahit anong galaw, kahit kaliit lang, tiyak na mag-iingay. Para sa amin, hindi lang proteksyon ng bahay na to, kundi parang sundalong handang lumaban kahit wala ako. Eto mga anak, lalagyan ko ng bawang at asin tong paligid nyo, ha? Dito lang sa bintana si Mama. Sisilipin ko lang kung anong klaseng hayop ang pilit gumagambala sa atin. Hindi ako aalis. Ano yung nakalampitin sa puno? Nakakatawa pa talaga tong animal na to. Tingin niya ba may mabibiktima siya ngayong gabi? Protektadong bahay na to. Di lang ng mga sangkap, kundi pati na rin ng Panginoon. Pero teka, parang hindi lang yan simpleng tiktik ha. Parang higit pa. Ha? Yung mga pakpak nito, ang hahabat kulubot. Parang balat na yung tuyo. Ha? Yung tila niya, humahaba. Pumapalo-palo sa hangin na parang ahas na umaamoy ng dugo. Hindi ito basta tiktik. Mas malaki, mas mabangis. At yung mga mata niyang mapula. Kumikislap pa na parang nagbabanta ng kamatayan. Protektado ba ka mo? Walang protektado sa uri ko, bata. Tingnan natin kung hanggang saan kakayang dali niyang kumpiyansa mo, aswang!
Humugot ako ng malalim na hininga bago ko sinarado ang bintana ng bahay namin, Miss Ligaya. Alam kong hindi naman madaling makakapasok sa bahay namin ng aswang. Dahil maraming nakapalibot dito na pwedeng magpatumba sa kanila nang hindi pa man ako kumukurap. Saglit ko munang tiningnan ng mga anak namin ni RJ bago lumuhod sa semento at hinila sa ilalim ang malaking baol. Sa loob noon ang mga dahon na panangga, mga libro ng ritual, kandila, pati na rin ang malaking baril na nakuha ko pa sa yumaong sundalong tatay ko. Hindi napapakailaman ni RJ ang baol na to. Pero matagal niya itong minamata. Kaya hindi niya alam ang nasa loob nito. Pinalaki ako ng nanay ko na matapang at walang takot, lalo na pagdating sa mga aswang. Dahil ang pamilya ng nanay ko ay dating manunugis ng mga aswang. At iyon ang katotohanan sa likod ng pagkatao ko, Miss Ligaya. Bira na! Rosie! Rosie! Buksan mo itong pinto! RJ? Ano ba? Hanggang kailan mo ako paghihintayin dito? Ilalamok na ako! Oo! Oo, teka lang! Kailangan maitago ko tong baril. Hindi niya dapat ito pwedeng makita. Rosie! Gagalitin mo na naman ba ako? Lasing na lasing ka, RJ. Ano naman? Ha? Wala kang karapatang pagsabihan ako. Sawalan kita! Hindi kita nanay! Lasing ka lang, RJ. Di mo na alam yung pinagsasasabi mo. Hindi alam? Paano ka nakakasigurong hindi ko alam ang pinagsasabi ko, ha? Alam ko nga kung gaano kita kinasusuklaman dahil sinira mong buhay ko. Mahal na mahal ko si Jane. Naintindihan mo ba ang sinasabi ko, Rosie? Kaibigan ka niya. Kaibigan mo kaming dalawa. Kaya hindi ko maintindihan. Bakit? Bakit mo kami trinedor na dalawa? Bakit mo ginawa yun sa amin? RJ, tama na. Matulog ka na. Hindi. Ayokong matulog hanggat hindi ko narinig ang totoo. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan naming dalawa ni Jane. Bakit mo ako pinikot ng gabing yun? Ikakasal na lang kaming dalawa. Yun na lang ang kulang sa amin. Pero pinagkait mo pa. At ngayon, wala na siya. Hindi mo na siya may babalik ulit sa akin. Hindi kita mapapatawad. Gusto mong malaman ang totoo? Oo. Gusto ko. Para mas magkaroon ako ng rason na suklapang ka pa. Kasi hindi talaga kita kayang tignan ngayon. Hindi ko matagalan. Diring-diri ako sa iyo, Rosie. Paano mo nagawang irap sa akin ang sarili mo? Na para bang wala kang kasalanang nagawa sa akin? Ako ang nauna sa amin ni Jade. Alam niyang gusto kita. Na mahal kita. High school pa lang tayo. Inamin ko sa kanya yon. Tuwang-tuwa pa nga siya kuno para sa akin. Dahil minsan lang ako magkagusto sa isang lalaki. Tapos magugulat na lang ako. Isang araw, biglang kayo na. Nasaan na yung sinabi niyang susuportahan niya ako pag naging tayo. At alam mo yun. Alam mong mahal kita. Na gusto kita. Hindi pa man nagiging kayo ni Jade. Pero ano,
Hindi niyo man lang sinabi sa akin. Hindi niyo man lang iniisip ang nararamdaman ko. Yun lang ba? Yun lang? Ganun lang yun? Kapag nararamdaman ko, baliwala. Pero pag sa'yo, dapat pinakikinggan. Dapat lahat valid at dapat intindihin. Saan lulugar yung nararamdaman ko? Hindi na ba ako pwedeng makaramdam ngayon ng sakit? Ng sama ng loob? O, akala ko pa naman lawak ng pag-unawa mo. Hindi pala. Wala ka pa rin palang pinagkaiba sa mga tao sa baryong ito. Kasingkited na utak mo ang sa kanila, Rosie. Pinatunayan mo lang lalo sa akin na hindi ka dapat maling ko. Hindi lang yun, RJ. Alam mo yan. Si Jade, siyang dahilan kung ba't ako nawala ng ina. Bago pa man lahat ng kagaguhan sa pagitan nating dalawa, alam mong siya nang nanguna. Gumaganti lang ako, RJ. Mababaw pa nga tong ganti ko sa kanya eh. Binalikan lang siya ng aswang na yon dahil gusto niya naman talagang sumama, di ba? May babae bang dalawang mahal? Kung talagang mahal ka niya, hindi siya sasama sa lalaking yon. Sino bang mag-aakalang aswang pala yon? At ngayon ano? Wala na siya, di ba? Langya ka, Rosie. Hindi ko makapaniwalang lumalabas lahat yan sa bibig mo. Kung umakto ka, parang hindi mo naging kaibigan si Jade. Higit pa ako sa inaakala mo, RJ. At si Jade? Hindi rin naman niya ako itinuring na kaibigan eh. Dahil kung oo, hindi kanya sana inagaw sa akin noon. Tinalikuran niya na ako at hindi na muling kinausap pa, Miss Ligaya. Hinayaan ko siyang pumasok sa kwarto namin ng mga bata habang ako. Pinili ko manatili sa sofa sa sala namin. Bumagdamag akong umiiyak. Dahil sa wakas, nailabas ko na lahat ng matagal ko nang gustong sabihin sa kanya. Ang tagal kong kinimkim lahat ng sama ng loob ko. Pati na rin yung galit ko dahil sa pagmamahalan nila. Na sumira rin sa pagkatao ko. Pero hindi pala doon magtatapos. Bumagong ka na dyan, Rosie. Ano? Ako pag-aasikasuhin mo dito sa mga bata? Wala pa rin pala talagang pagbabago. Alis ako ngayon. Babalikan ko yung kaso ni Karine. Hindi pa nga tapos. Meron na namang bago. Meron na naman bang nawawala? Oo. Yung dating albularyo na si Aling Rosa. Natagpuan kanina yung katawan niya sa may bukana ng gubat. Wala nang lamang loob. Parang palala na ng palala yung mga nangyayari ah. At bakit puro matatanda yung punteriya ng mga halimaw na yan? Mukha ba akong may ideya? Hindi nga nila sinasabi sa amin kung may nakita ba sila bukod sa tunog ng kaluskos o paglalakad sa bubong. Lagi yung mga nawawala lang. Imposibleng walang narinig yung mga kasama nila sa bahay. Di sana ikaw na lang yung nagharap ng aswang sa barangay. Kaalis na nga. Wala na talaga akong sinabing tama para sa kanya. Inasikaso ko na lang ang mga anak namin, Miss Ligaya. Nagluto ako ng kakainin namin para sa umagang yun. At naglaban na rin ang damit ng mga bata. Nang tumunog ang walkie-talkie ni RJ. Hindi ko na malayang naiwan pala yun ng asawa ko. Ang sabi, yung natagpo ang bangkay ni Aling Rosa sa bukana ng gubat. Hindi lang basta kinuhanan ng lamang loob. Halos wala ng laman ang dibdib at tiyan niya. Parang pinaghimay-himay ang laman, tsaka tinangay. Nakadilat pa raw ang mga mata. Puti na lahat.
Parang nung huling sandali niya napuno ng takot. Yung balat sa leeg hanggang balakang, warak-warak. May bakas ng matalas na kuko. At ang pinakamatindi, parang may mga kagat na hindi pangkaraniwan. Malalalim, paikot-ikot. Tipong sinadyang pahirapan ng matanda bago tuluyang tigilan. Ang lala ng ginawa sa matandang yun. Ganon din na nakita ko kagabi. Hindi lang simpleng tik-tik ang dumadapo sa bubong namin. Mas malaki, mas mabangis, at siguradong galing sa iisang lahi. Ang mga pakpak, kulubot at mahahaba. Yung mga matang pula, hindi basta nagugutom lang. Parang nang aasar, parang nanunukso. Parehong-pareho ng mga mata ng halimaw na yun sa bangkay ni Aling Rosa. Hindi na ako papayag na maulit pa. Hindi ako titigil hanggat hindi ko natatapos ang lahat ng aswang na yun. Lalo ng pinuno nila. Rosie! Rosie, Iha! Tao po! Si Kari Medyos. Iha! Kari Medyos! Ayos na po ba kayo? Humahangos po kayo. Upo po muna kayo rito. At kukuhanan ko kayo ng tubig na maiinom. Iha, wala na si Rosa. Magkausap lang kami kagabi nung binisita niya ako sa bahay dahil ang sama ng pakiramdam ko. Nagkatuwaan pa nga kami lalo na't inimbitahan niya ako sa bahay niya dahil uuwi raw ang nag-iisang apo niya dito sa probinsya. Tapos ganito yung mangyayari sa kanya. Ano na lang ang aabutan ng apo niya, Rosie? Eto pang tubig. Uminom po muna kayo. Kakarinig ko lang po ng balita sa lagay ni Aling Rosa. Pumunta na si RJ sa barangay para asikasuhin yung kaso. Napansin ko nga pong napapadalas na yung pagkawala ng mga matatanda dito sa baryo natin. Kaya sana, mag-iingat po kayo palagi. Lalo na't kayo lang po mag-isa sa bahay niyo, Kari Medyos. Ay si RJ baka mo iya. May napapansin ako sa asawa mong yun. Kagabi kasi nakita ko siyang parang wala sa sarili. Nung dumaan siya sa bahay, hindi ko alam kung lasing ba yun o ano. Lasing po siya nang umuwi dito, Kari Medyos. Magkaaway po kasi kami ni RJ. Gaya ng dati, si Jade pa rin ang pinag-aawayan namin. Pero ang mahalaga naman, nasabi ko na sa kanya yung sama ng loob ko. Ganun ba? Pero parang kakaiba siya kagabi. Hindi lang naman yun isang beses, Iha. Parang pangalawa o pangatlo na. Tapos yung itsura niya, parang takot at may tinatakbuhan. Hindi niyo po nabanggit sa akin yan. Ngayon ko lang din kasi naalala, Iha. Alam mo na, dahil sa katandaan ko. Ay, pero Iha, hayaan mo na't baka tinatakasan lang niya mga kainuman niya. Sana lang talaga matapos ng mga kababalagang nangyayari sa baryo natin. Hindi na ako makatulog ng maayos sa gabi dahil napakaingay. Gusto niyo po bang samahan namin kayo ng mga bata sa bahay niyo mamayang gabi? Para naman po mabawasan po yung takot niyo. Ako, hindi na, Iha. At baka magalit pa sa iyong asawa mo't mag-away pa kayo. Maiintindihan naman po ni RJ yun. Hindi na, Rosie. Magpahinga ka na lang. Alam kong pagod ka na sa kakaasikaso sa pamilya mo. Hindi ko nagugustuhin pang dumagdag. Noong araw na yon, sinama ko ang mga anak ko nang ihatid namin si Kari Medyos sa bahay niya. Nang mapansin namin ang isang matangkad na lalaki na nakatalikod sa amin. Nakatayo ito sa harap ng bahay ni Kari Medyos. At parang kanina pa naghihintay na magbubukas sa kanya ng pinto. Iho, anong sadya mo? Kari Medyos. Ako po to. Nakalimutan niyo na po ba ako? Si JM, yung apo ni Aling Rosa. JM, Iho. Ikaw nga. Ay, pasensya ka na kung hindi agad kita nakilala. Tumatanda na talaga ako. Pinata ka na rin talaga.
Akala ko sa makalawa ka pa uuwi rito sa probinsya. Opo sana. Pero nabalitaan ko po ang nangyari kay Lola. Kaya umuwi ka agad ako rito. Sa huling sulat niya, sinabihan niya rin ako tungkol sa lumalakas na pwersa ng mga nilalang na namamahay dito sa baryo natin. Tingin ko, mas mabuti kung sa loob na lang ng bahay ni Carrie Medios natin pag-usapan ng tungkol dyan. Maraming tayo kasing alert at nakikinig sa atin ngayon. Oo, halik kayo sa loob nang mahandaan ko kayo ng makakain at maiinom. Caremedios, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang sadya ko po sa inyo ay para tanungin kung pamilyar kayo sa lalaking tinutukoy ni Lola Rosa na alipin ng mga aswang sa gubat. May hinala si Lola ng lalaking yun ang nagpapain sa mga matatanda dito sa baryo. Lalaki? Parang hindi pa namin naririnig ang tungkol dyan. Anong sabi ni Rosa tungkol dyan, JM? Sa sulat ni Lola, bago siya mawala, ramdam niyang malaki ang posibilidad na siya na ang susunod na mawawala. May mga gabi raw kasi na maingay sa labas ng kubo niya. Ramdam niyang pinalilibutan daw siya. May mga nagbubungkal ng lupa sa labas. May maingay na bagay na bumabagsak sa bubong. At may lobong kumakahol. Pero hindi niya makakalimutan yung itsura ng lumambitin sa punong kahoy na nakatindig ilang di pa lang ang lahay sa kubo niya. Ay, Lumalambitin ba ka mo? Parehong-pareho yun sa nakita ko sa puno namin kagabi. Nagpakita sa'yo? Oo. At tingin ko, hindi lang yun basta-basta aswang. Malakas ang kutob ko na maaaring yun ang pinakapinuno nila. anong gusto niyong mangyari? Iyo, Iya. Gusto kong malaman kung sino ang lalaki na nasa likod ng pagpapain ng mga matatanda sa mga aswang. Aalamin ko naman kung anong klase silang mga nilalang. Ay, Panginoon kong mahabagin. Naway gabayan niyo po ang mga kabataang ito sa gagawin nila. Hanggang sa makauwi kami ng mga bata, nasa utak ko pa rin ang pinag-uusapan namin sa bahay ni Carrie Medios, Miss Ligaya. Tumatak kasi sa akin ang sinabi ng apo ni Aling Rosa tungkol sa lalaking posibleng nagpapain sa mga aswang. Pati na rin ang binanggit ni Carrie Medios tungkol kay RJ. Sa hindi malamang dahilan, kumabog ang dibdib ko, Miss Ligaya. Nang bumukas ang pinto at bumungad sa akin si RJ, wala ito sa sarili at may mga bakas pa ng dugo ang damit. Anong nangyari sa'yo, RJ? Nagkasuntukan ng mga barangay tanod sa barangay. Nadamay ako. May pagkain ka bang nahanda dyan? Gugutom ako eh. Ano? Wala. Hindi pa ako. Saka pa. Dumagdag ka pa sa problema ko. Wala ka naman talagang pwedeng gawing tama. Kailangan bang ubusin mo lagi ang pasensya ko? Tapos ang lakas ng loob mong maghangad ang pagmamahal ko. Ay ganito kung ugali mo. Hindi mo naman lang ako maasikaso. Pasensya na. Galing kasi ako sa bahay ni Carrie Medios. Dumating na yung apo ni Aling Rosa, kaya napahaba yung kwentuhan namin sa bahay niya. Caremedios ba ka mo? May nabanggit ba siya sa'yo? Nabanggit? Parang wala naman. Bakit? Nagkausap ba kayo ng matanda? Hindi, wala. Kalimutan mo na yung tanong ko. Sigurado ka ba? Hindi mo naman kasi nababanggit o pinapansin si Carrie Medios. Dahil wala ka naman pakialam kapag pumupunta ako sa bahay niya. Ngayon lang. Kaya nakakagulat lang na nabanggit mo siya. Wala nga. Bakit bang kulit mo? Sige na. Hindi na. Pasensya ka na, RJ. Magluluto na lang ako ng pagkain mo para makakain ka na. Paniguradong gutom na gutom ka ni. Hindi na. Nawala na ako ng gana. Isip. Makaligo na nga. Martir man ako sa asawa ko. Pero hindi naman ako ganun katanga para hindi mapansin na may tinatago siya sa akin, Miss Ligaya. Kahit hindi pa naman ako agad-agad naniniwala na baka nga may kinalaman siya sa pagkawala ng mga matatanda sa baryong ito. May pangalan ako. Pasensya na.
Nakalimutan ko na kasi yung pangalan na binanggit ni Karen Medjos. Rosie, yun ang pangalan ko. Rosie, sino yung kausap mo? Anong ginagawa mo rito sa plaza? Akala ko ba magluluto ka ng pagkain ko sa bahay? JM nga pala, pre. Ikaw ba si Rosie? Di naman ikaw ang tinatanong ko. RJ, siya yung sinasabi ko sa yung apo ni Aling Rosa na dumating galing syudad. Pinaglaro ko muna yung mga anak natin. Gusto raw kasing lumabas ni Rhea. Yung pagkain ko. Asawa mo, Rosie? Oo, RJ yung pangalan niya. Yung pagkain mo, iniwan ko sa lamesa. Green shell yun. Paborito mo. Umuwi na kayo bago magtakip silim. Gagabihin ako ng uwi. Kailangan naming tutukan sa barangay yung kaso ng mga matatandang nawawala. Bakit hindi nyo ipinasa sa pulis yung pag-iimbestiga? Kung dito lang yan sa baryo nyo, hindi agad yan mareresolba. Sa tingin mo ba, hindi namin ginawa yun? Hindi rin naman nila kami pakikinggan. Dahil sa panahon ngayon, sino sa tingin mo ang maniniwala sa aswang? Kaya kung ako sa'yo, bago ka mangialam, siguraduhin mo munang may silbi ang pangingialam mo. RJ, apo yan ni Aling Rosa. Huwag mo naman sanang bastusin. Aba, kinakampihan mo pa talagang lalaki yan, Rosie? Balak mo rin bang asawahin yan? Mag-isip ka. Baka may maagawang ka na naman o masirang buhay. Pre, asawa mo yung kausap mo. Hindi maganda sa pandinig na binabastos mo siya sa harapan ng ibang tao. RJ, hayaan mo na JM. Nasanay na akong ganito kaming dalawa. Pasensya ka na dahil nadadami ka pa sa gulo namin kahit hindi naman dapat. Tinawanan lang kami ng asawa ko na painsulto. Tsaka kami iniwang dalawa ni JM na hindi man lang nililingon. Ramdam ko ang titig sa amin ng mga taga-baryo. Pero wala na akong pakialam kung ano bang tingin nila sa akin. Hindi na rin naman nagtagal si JM. Nagpaalam na rin siya sa akin dahil kailangan pa niyang asikasuhin ang libing ni Aling Rosa. Kinagabihan. Wala ka talagang patawad, Rosie. Ano? Ganyan ka ba talaga kalandi? Pati yung po ni Aling Rosa? Papatusin mo? Maiya na ka na. Tanda mo. Hindi ka na para pa lumandi sa iba. Babawa ka sa anak mo, hoy! Lasing ka lang, RJ. Huwag ka naman. Ito na naman. Saan ka pupunta? Rosie? Huwag kang lalabas. Hindi mo alam kung anong meron sa labas ng bahay. Ayoko nang magtimpi, RJ. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, Miss Ligaya. At kinuha sa kwarto namin ang baril na matagal ko nang itinatago. Nalaki ang mga mata ni RJ na lumabas ako sa kwarto at dala-dala ko yun. Bakit? Meron ka nga dyan. Huwag kang lalabas, sabi! Bantayan mo na lang ang mga bata. Hayaan mo na ako, RJ. Rosie! Rosie! Bumalik ka rito! Yung mga tulad nyo, dapat pinupuksa sa mundong ito! Hindi ko na siya pinakinggan at dire-diretso lumabas ng bahay, Miss Ligaya. Tahimik na rin ang buong baryo ng mga oras na yon. Kaya dinig na dinig ang paglipanan ng mga ibon. Sinundan ko ang nakaririnding tunog na nanggagaling sa gubat. Nang lumabas doon ang isang pamilyar na muka. Isang matanda na mangyak-ngyak na sa pwesto niya. Manguwan? Manguwan! Anong nangyari sa'yo? Nandyan na sila. Marami sila, Rosie. Hindi mo sila kakayanin. Huwag mo nang tangkay na lumapit pa. Nawawala na po kayo ng dugo. Dadalhin ko po kayo sa albularyo. Huwag na. Tanggap ko na hanggang dito na lang ako. Hindi pwedeng ganyan.
Hindi po pwedeng ganyan, Mang Juan. Malakas talagang loob mo, bata. At talagang sumugod ka pa dito. Tumakbo ka na. Umalis ka na habang maaga pa. Rosie, maawa ka sa asawa at anak mo. Akong bahala sa inyo, Mang Juan. Kumapit lang po kayo. Hindi ko alam kung anong klaseng mga nilalang ang angkan nyo. Pero para lang malaman mo, pinuno ng mga aswang, hindi ko kayo aatrasan! Sige! Sugurin ninyo ang babae niyan! Ipakita ninyo sa kanya ang hinahanap niya! Hindi ito ang unang beses na nakakita ako ng aswang, Miss Ligaya. Gaya ng sabi ko, lumaki ako sa pamilya ng mga manunugis. Pero ito ang kauna-unahang beses na ako mismo ang magtatabas sa kanila sa mundong to. Para ito sa lahat ng matatanda na tinanggalan nyo ng karapatang mabuhay pa ng mahaba sa mundong ito! Mga wala kayong puso! Mga puso! Huwag mo kaming husgahan, bata. Ang puso ng tao'y mahina, madaling mabulok. Ang mga matanda, sila ang pinakamadaling makuha. Luma na, pagod na. Ginawa lang namin maiksi ang paghihirap nila at kapalit ng buhay nila. Mas lumalakas kami. Kami ang dahilan kung bakit may balanse ang mundong ito. At ikaw, bata, ikaw ang sisira sa balanse kung hindi ka namin wawakasan ngayon! Sa gitna ng dilim muling umalingaw-ngaw ang huni ng mga paniki. Mula sa kakahuyan, lumabas ang isang matangkad na nilalang. Isa sa kampo ng pinunong aswang. Ang mga balat niya ay kasing itim ng usok. Ang mga kuko, mahahaba't kumikinang. Umugot ako ng malalim na hininga. Hindi na kayo makakapasok pa sa baryo! Sumalakay ang halimaw sa akin. Mabilis na parang ihip ng hangin. Sumabog ang alikabok nang sumalpok ang kanilang mga braso. Umuga ang lupa. Parang dumadagundong ang paligid. Ngunit bago pa ako tuluyang matangay ng lakas nito, may sumipol na sibat mula sa gilid at tumama sa balikat ng kampot. Rosie! Hindi ka nag-iisa! JM! Napaatras ang halimaw. Dumura ng itim na dugo mula sa sugat. Muli nitong ibinalik ang tingin sa akin, kung saan halata ang mga mata naglalagablab sa galit. JM! Salamat! Tapusin na natin to. Hindi sila pwedeng magtagumpay. Muling sumugod ang halimaw. Mas mabangis at mas mabilis ngayon. Ngunit ngayon magkasabay naming sinalubong ni JM ang bawat hampas nila. Ang ingay ng bakal at kalansay umalingaw-ngaw sa hangin. Parang musika ng digmaan. Mga anang! Kahit pa magsama-sama kayo lahat, mananatili kaming mga anino ng bawat gabi! Hindi na! Dito matatapos ang gabi nyo! Lusob na, JM! Humugot ako ng malalim na hininga. Umakbang ako paharap, sabay iwas sa mabilis na suntok ng halimaw. Ramdam ko ang bigat ng hangin sa bawat galaw niya. Sumalag ako gamit ang aking braso at agad kong tinaga ang gilid niya. Biglang sumulpot si JM sa likod ko. Sinugod niya ang halimaw. Hawak ang sibat at inundaya ng sunod-sunod na palo. Ako naman, mabilis na umiikot at sinipa ang tuhod ng kalaban para bumagsak. Umuungol ito ng malakas, pero hindi namin binigyan ng pagkakataon. Sinalubong ko ang kanyang mukha ng isang suntok, habang si JM ay bumaon ng sibat sa tagiliran nito. Pareho kaming hingal, pero hindi kami umatras.
Nakatitig kami sa halimaw, handang tapusin ang laban. Rosie! Nakalayo na sila. Rosie, sinabihan na kitang huwag kang lalabas, hindi ba? Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa'yo dito. Ikaw yung asawa ni Rosie, di ba? Aminin mo nga sa amin. Anong kinalaman mo sa pagkawala ng mga matatanda? Anong sinasabi mo? Wala akong alam sa tinutukoy mo. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam naming may kinalaman ka. JM, tama na. Walang alam si RJ tungkol sa sinasabi mo. Paano din siya sa baryo na tumutulong sa kaso ng mga pagkawalat pagkamatay. Nakalayo na rin yung ibang kampon. Kaya hindi na natin sila mahahabol. Rosie, naintindihan kong mahal na mahal mo ang asawa mo at gagawin mo ang lahat para lang mahalin kanya pabalik. Pero ibang usapan to. Huwag kang magsalita na para bang may alam ka sa buhay naming mag-asawa. Layuan mo si Rosie. Dahil kung hindi, ako makakalaban mo. Umalis na tayo, Rosie. Huwag ka masyado magtiwala sa asawa mo, Rosie. Hindi siya makakabuti para sa'yo. Huwag kang makinig sa lalaki yun, Rosie. Ako ang asawa mo, kaya ako lang ang dapat pakikinggan mo. Mahal ba ako, hindi ba? Sagot! Oo! Oo! Mahal kita, RJ! Pero sana pinakinggan ko na lang ang sinabi ni JM sa akin, Miss Ligaya. Dahil dumating ang gabi hindi ko inaasahan. Narinig kong bumukas ang pinto ng bahay namin at lumabas si RJ. Dali-dali ko siyang sinundan. Hanggang sa makarating kami sa bahay ni Kari Medios. Lalapitan ko sana siya para tanungin kung anong ginagawa niya sa labas ng bahay ng matanda nang makarinig ako ng sigaw. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Anong nangyayari kay Kari Medios? Bilisan niyo! RJ! Rosie, anong ginagawa mo rito? Bumalik ka sa bahay. Yung mga bata, hindi mo dapat iniiwan. Saan ka pupunta? Kailangan kong sagipin si Kari Medios. Mapapahamak siya, RJ! At ikaw, wala ka man lang ginawa kahit sumisigaw na ng tulong yung matanda! Hindi. Dito ka lang sa tabi ko. Huwag ka namang ialam kung ayaw mong isunod ka nila, Rosie. Ano bang pinagsasabi mo? Huwag mong sabihin may kinalaman kasi ginagawa nila, RJ! Ano? Wala! Ayoko nang marinig pang sasabihin mo. Kari Medios! Ano po nangyari sa inyo? Pagpasok ko sa kubo, napalud na lang ako sa simento. Si Kari Medios na abutan naming nakabulagtanan sa sahig, Miss Ligaya. Nangingitim ang balat niya na parang sinipsip ang dugo at sobrang payat ang katawan. Yung tipong hinigop ang lahat ng lakas niya hanggang sa mamatay. Namumugto ang mata niya. Nakadilat pero wala ng buhay. Bigla akong naalala ang sabi-sabi sa pamilya ko na ganito raw ang itsura ng biktima ng sikbin. Doon ko lang napansin. Ang paligid may amoy na parang aso't pambing na nabubulok. Nanginginig ako. Totoo pala talaga sila. Rosie, sinabi ko na sa'yo huwag kang pumasok dito sa loob, hindi ba? RJ, sabihin mo nga. May kinalaman ka ba sa nangyayari dito sa baryo natin? Wala! Bakit magtikas ang ulo mo, ha? Bigi ka na rin ba? Kaya hindi mo narinig yung sinabi kong wala nga akong kinalaman dito. Pero bakit nandito ka? Bakit umalis ka kanina sa bahay para pumunta dito sa bahay ni Kari Medios? Tapos narinig kita nagsasalitang bilisin na nila. Ano? Para hindi kayo mahuli sa mga ginagawa niyong kabulastugan sa mga matatanda? Wala na ba talagang kasing samayang ugali mo, RJ? Hanggang kailan mo gagawin to? Hindi ka na ba naaawa sa mga matatanda? Wala naman silang ginagawa sa iyong masama. Bayad ko yan sa kanila. Bayad? Ayop ka! Sinasabi ko na nga ba't may kinalaman ka sa lahat na nangyayari dito sa baryo? JM, huwag mo siyang saktan. Huwag kang tanga! Hanggang kailan mo balak magbulag-bulagan sa ginagawa niyang asawa mo sa mga taga-baryo, ha, Rosie?
hanggang maubos lahat ng mga nakatira dito. Hindi mo ba nakikita? Inalay niya si Karen Medyo sa mga aswang, Rosie. Alam ko at narinig ko. Kaya nga kinumpronta ko siya, di ba? Hindi sapat ang pangungumpronta sa asawa mo, Rosie. Ang dapat sa kanya, igaya sa mga matatandang nawala ng buhay. Dapat ipakain din siya sa mga aswang. Wala kang alam sa pinagdadaanan ko. Kaya wala kang karapatang husgahan ako at sabihin sa akin, ipakain na lang ako sa mga aswang. Bakit hindi mo sabihin kay Ross yan? Total, siya naman ang dahilan kung bakit ko ginagawa to. Dahil gusto ko siyang gantihan. Gantihan? Ako? Ganyan na ba talaga kababaw yung pag-iisip mo, ha, RJ? Mga inosente yung dinadamay mo. Sa tingin mo ba, maaapektuhan ako dahil sa ginagawa mong to, ha? Wala na akong pakialam sa nararamdaman nila. Ang akin lang, maibalik ko lahat ng kabutihan na ginawa nila sa akin. Dahil kung hindi dahil sa kanila, matagal na sana akong sumunod kay Jade. Hindi mo alam pakiramdam, Rosie. Ang mawala ng taong tanging rason para mabuhay. At kung ang kapalit noon ay dugo ng matatanda sa baryo, kahit lahat pa sila, ibibigay ko! RJ, hindi na ikaw to. Nilamon ka na ng mga nilalang na yan. At kung kailangan, ako mismo ang wawasak sa kanila at sa'yo para lang matapos ang kasakiman ninyo! Bago pa siya makasagot, dumagundong ang bubong ng kubo. Alam kong naroon na ang mga aswang, naghihintay ng senyales mula sa kanya. Tama na, Rosie! Huwag ka na magpasilaw sa mga palusot niya. Hindi na asawa ang kaharap mo ngayon. Isa na siyang traitor na mas pinili niyang yumuko sa mga halimaw kaysa ipagtanggol ang sariling dugo. Traidor? O baka naman mas matapang lang ako kaysa sa inyo. Kaya nagawa akong makipagkasundo sa kanila para mabuhay. Mabuhay? Hindi yan buhay, RJ. Kamatayan ang binigay mo sa buong baryo kapalit ng sarili mong hinanakit. Lahat ng dugo na dumanak, lahat ng sigaw ng matatanda bago sila lamunin ng dilim, ikaw ang may kasalanan! Nandito na sila! Halika na, Rosie! Sumama ka sa akin bago kanila lamunin! Hindi siya sasama sa'yo. Kung gusto mo ng kasama, ako na lang ang harapin mo! Wala na tayong oras, JM. Ang saliwa! Rosie, tumabi ka! Isa-isang nagsilputan ng mga halimaw. Gumagapang sa dingding. Nakangisi habang tumutulo ang laway. Para silang mga gutom na aso na matagal na nakakulong. Dinig na dinig ang mga sigawan nila at halakhak. Pati na rin ang mga malakas na hampas ng pakpak nila sa hangin na parang ipo-ipo. At sa gitna nila, isang nilalang ang unti-unti bumababa mula sa bubong. Mas malaki, mas mabangis, at mas nakakatindig balahibo. Yumuko ang lahat ng aswang. Waring kumikilala sa pinuno nila. Tumigil kayo. Ang babae niyan, matagal ko nang inaasam na makaharap. Ikaw? Ikaw ang pinuno nila. Yung nakita ko sa puno sa likod ng bahay namin at yung nakita ko sa gubat. Hindi ka naman nagkamali. Ako si Dato. At ngayong gabi, kukunin ko na ang lahat ng utang na dapat nang bayaran. Mga hayop kayo! Hindi nyo na madadagdagan ang mga biktima nyo! Dato, hindi pa ito na pag-uusapan. Napag-uusapan?
Hindi na kailangan ng salita. Ang hinihingi ko, dugo! Halik kayo! Hindi niyo kami basta-basta magdadala! Malakas at sunod-sunod na humungaw ang mga aswang. Sabay-sabay silang sumugod sa amin, Miss Ligaya. Maririnig ang bawat kalabog pati na rin ang itak ni JM na daladala na sumasalubong sa balatang nilalang na nagpapahugulgol sa iilan sa kanila. Tumalon ako sabay pinaghahampas sa mga sumugod sa akin. Habang si RJ mabilis na sumalag gamit ang pamalo niya na hindi ko napansin kung saan niya kinuha. Dumagundong ang buong kubo sa lakas ng unang banggaan. Rosie, bantayan mo ang sarili mo. Huwag kang lalapit kay RJ. Hindi ko siya uurungan. Lalo na kung kakampi niyang mga to! At doon nagsimula ang unang bugso ng dugo sa gabing yun. Habang patuloy ang pagragasa ng mga aswang, napansin ko nag-aalangan si RJ sa bawat hampas ng pamalo niya. Hindi siya tulad namin ni JM na buong loob na lumaban. Para bang may tinatagong kaba sa mga mata niya. RJ, bakit ka pa nakikipagbuno sa kanila? Hindi ba tayo ang nagkasundo? Ilayo mo ang asawa mo. Ibigay mo siya sa amin at mamumuhay kang ligtas! Jay! Huwag kang magpalinlang! Tingnan mo! Sila ang pumatay kay Jade! Sila ang sumira sa lahat ng mahalaga sa'yo! Kung may natitira ka pang hiya sa sarili mo, RJ, ipakita mong hindi ka traidor! Hindi ako alipin niyo! Sige, RJ. Paglalaruan ka lang namin. Kung sa tingin mo'y may puwang ka pa sa mga taong yan, mapapatunayan mong mali ka rin! RJ! Huwag kang magpalinlang! Kasama ka namin! Isipin mong mga anak mo, may pamilya ka pa! Kung papanig ka sa kanila, tapos na tayo! Sumama ka sa amin, RJ. Kami ang tunay mong tahanan! Pamilya! Hindi ka nila matatanggap kahit kailan. RJ! Huwag! Piliin mo na kami! Hindi! Hindi ako kailanman magiging isa sa inyo! Muling sumugod ang mga aswang. Mas mabangis, mas mabilis kaysa kanina. Ramdam ko ang bigat ng hangin sa bawat akbang nila. Pero hindi na ako nag-iisa. Magkasabay kami ni JM. Parang automatiko na ang galaw ng katawan namin. Hampas siya, iwas ako, sabay balik. Si RJ lumalaban din siya. Pero halata rin ang kanyang pag-aalinlangan. Para bang kalahati lang ng puso niya ang nasa laban. At sa gitna ng kaguluhan, ramdam kong iyon ang pinakamahina naming bahagi. RJ! Akala ko ba't kakampi ka namin? Bakit nag-aatubili ka na ngayon? Hindi. Hindi ko to kayang gawin! Duwag! Ang kapalit ng pagtalikod mo sa amin ay ang buhay ng sarili mong asawa! RJ! Kung may natitira pang puso sa'yo, ipakita mo na ngayon! Halos lamunin na ako ng mga halimaw nang biglang sumabog ang isang malakas na hampas mula sa pamalo ni RJ. Tumilapon ang dalawang aswang palayo at nakita ko siyang nakatayo, humihingal. Pero ngayon ay matalim ang tingin niya sa mga nilalang. Hindi niyo siya gagalawin! Kahit sino sa inyo! Sunod-sunod ang hampas niya sa kanila. Parang wala nang pakialam si RJ kung mabuhay pa siya o hindi. Sa bawat hampas ng pamalo, may aswang na pumupugak. May nilalang na napapaatras. Si JM, nagulat man ay agad ding sumabay. At doon ko nakita na hindi traidor si RJ sa oras na yun. Isa na siyang asawang handang isugal lahat para sa akin. Hangal! Pinaglaban mo pa ang mga taong wala ng halaga!
Mas mayanaga sila kaysa sa inyo. At kung babayaran ko man ang lahat ng kasalanan ko, dito na! Sa kabila nito! Isa-isang nagsipaghiyawan ng mga aswang. Nakita ko kung paano inubos ni RJ ang lakas niya. Hanggang sa huling hampas, dun siya bumagsak sa sahig. Duguan. Nangingiti pero alam kong siya ang tumapos sa kanila. RJ, bakit ngayon ka lang nagising? Pasensya na, Rosie. Patawarin mo ako. Sabihin mo sa mga bata, mahal ko sila. Pasensya na kung hindi ako naging mabuting asawa sa iyo. Sana mapatawad mo ako. At sa wakas natahimik ang paligid. Wala nang halakhak. Wala nang pakpak na humahampas. Tanging ang huling hininga ni RJ ang iniwan sa gabing yon. Siya ang tumapos sa kanila, Miss Ligaya. Kahit ang kapalit nito ay sarili niyang buhay. Pero yung akala kong tapos na, hindi pa pala. Hindi pa tapos ang lahat. Akala mo ba, Rosie, na ang kamatayan ng mga tauhan ko'y sapat na para makalaya ka? Hayop ka! Ako ang tapatan mo! Unti-unti siyang lumapit sa akin, Miss Ligaya. Ang mga mata niya'y nagliliyab sa dilim. Ang mga kuko niyang mahahaba ay nakatutok sa akin. Sa sobrang laki niya, parang lilipulin niya ang buong kubo sa isang iglap. Sumugod si JM at buong lakas niyang inundayan ito ng itak. Pero sa isang hampas lang ng matutulis na kuko ni Datu, tumilapon siya palayo at bumangga sa dingding at humandusay. JM! Mahina! Isa ka lang laruan sa harap ko! Rosie, tumak ka na. Hindi! Hindi ako pwedeng umatras! Hindi ngayon! Ngayon ko nakikita ng malinaw ang mukha mo. Kamukha mo siya. Yung nanunugi sa amin noon. Yung muntik ng pumuksa sa buong hanggan ko. Hanggang ngayon, kayo pa rin ang hadlag. Ang lahi ninyo. Ang tugunan nyo. Kayo ang pader na hindi namin malampasan. Kaya bago matapos ang gabing ito, sisiguraduhin kong mawawala na ang balakid na tulad mo! Isang hiwa lang at tapos ka na, Rosie! Kung akala mo matatakot ako, nagkakamali ka. Hindi ako hihinto. Hindi na! Sabi ko, tumakbo ka! Nagulat si Datu. Hindi niya inaasahan na may lakas pang natira sa asawa ko. Isang hampas, 2, 3. Parang lahat ng galit, lahat ng hinanakit, lahat ng kasalanan, ibinuos na RJ sa bawat palo. Hindi mo ko matatalo! Nagpagulong-gulong sila sa sahig. Parang 2 halimaw na naglalaban. Ang dugo pumalandit sa dingding. Ang ingay naghalo ang sigaw ng tao at ng nilalang. At bago pa tuluyang bumagsak ang lahat, nakita ko si RJ. Hawak ang pamalo. Nakabaon sa ulo ng Datu. Tapos na, Datu! At sa huling pagkakataon, tuluyan na nga bumagsak ang pinuno ng mga aswang. Kasabay niya ay ang katawan ni RJ. Wala ng buhay na nakasubsob sa sariling dugo. RJ! Hindi!
ko napagtanto, Miss Ligaya. Hindi traidor si RJ. Siya ang naging sandata namin laban sa pinakamalaking halimaw ng lahat. Pero ang kapalit, ang lalaking minahal ko, ngayoy wala na. Pasensya na kayo mga anak. Kung wala akong nagawa para iligtas ang papa niyo. Ano ba to? Ba't may sulat dito sa ilalim ng unan? Galing kay RJ? Hindi ko alam kung kailan mo mababasa o makikita ang sulat na ito. Pero sana mapatawad mo ako sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Hindi ako madaling patawarin. Sa kabila ng lahat ng pagmamaltrato ko sa iyo, alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit anong bagay mula sa iyo. Pero hayaan mo sana na magsabi ako ng totoo ngayon. Minsan, kahit gaano ko gustong itanggi, ikaw naging lakas ko. Sa gitna ng dilim, sa gitna ng takot, ikaw lang ang naiisip ko. Siguro, kaya ako naging maras. Kaya ako naging duwag. Kasi hindi ko alam kung paano harapin ang sarili kong kahinaan. Natakot akong masaktan. Natakot akong mawalan. At sa uli, ikaw ang nasaktan ko at ikaw ang halos nawala sa akin. Kung sakaling matapos man ang laban na ito at wala na ako, gusto kong maalaala mo na hindi ako umalis sa mundo nang hindi pinipilit na ituwid ang mali. At kung mabuhay man ako, hayaan kong ikaw ang magpasya kung may lugar pa ba ako sa mundo. Sa mundo mo. Pasensya na, Rosie. Pasensya na sa lahat. At salamat. Kasi kahit pa paano, tinuruan mo pa rin akong lumaban. RJ. Sino yan? Rosie, ako to, si JM. Pasok ka. Bukas yan. Kumusta ka? Bakit ka umiyak? Ano yung sulat na hawak mo? Sulat na RJ. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang kailangang makita to. Kung kailan wala na siya. Hindi man lang kami nagkaroon ng pagkakataon para pag-usapan yung mga hinanakit namin o patawarin ng isa't isa. Siguro dahil may tamang panahon para malaman mo yung laman ng sulat na to. At ito yung panahon yun. Pero bakit kailangang huli na? Hindi ko malang nasabi sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Kahit pa yung babaeng minahal niya ang dahilan kung bakit nawalan ako ng magulang. Mahal ko pa rin siya. Siguro ganun talaga. May mga bagay na hindi natin kailangang malaman kaagad. Kasi kung malaman mo noon, baka mas lalo ka lang masaktan. Baka hindi mo rin matanggap. At ipagtabuyan mo siya. Karamihan sa aming mga lalaki, lalo na kapag alam naming mali kami, nahihirapan kaming lapitan yung babaeng ginawa namin ng mali. Kasi napupuno kami ng hiya sa katawan namin. Pero ang hirap, JM. Parang lahat ng bigat ng sama ng loob na naipon ko sa nagdaang taon, ngayon sabay-sabay na bumagsak sa akin. Rosie, hindi pa uli ang lahat para magmahal. Hindi sa kanya. No, pero para sa sarili mo. At para sa mga taong nandito pa para sa iyo. Lalo na sa mga anak niyo. Sila ang kapitan mo. Dahil sila ang siguradong hindi ka iiwan
hanggang dulo. Paano kung hindi ko na kayang magtiwala? Paano kung sa bawat subok kong magmahal, takot lang ang babalik sa akin? Kung ganun, hayaan mong may mga taong magturo ulit sa'yo kung paano. Hindi mo kailangang mag-isa sa laban na to, Rosie. Sana nga, JM. Sana matutunan ko ulit. Ang hirap maging mag-isa sa mundong to. Lalo na kung napupuno ng takot. Minsan, kahit sa huli lang natin nalaman ang totoo, sapat na yon para magsimula ulit tayo. Ganun pala kahirap ang magmahal, Miss Ligaya. Napakarami mong kailangang isugal. Lalo na ang sagarin ng sarili mo hanggang sa wala nang matira sa'yo. Mula ng gabing tinapos namin ang laban sa kampo ni Dato, natahimik na rin ang buong baryo. Binigyan namin na maayos na libing ang labi ni RJ, pati na rin ni Carrie Medios na siyang dinadalaw ko palagi kasama ng mga anak ko. At sinisindihan din namin ng kandila tuwing undas at mahal na araw. Si JM bumalik na sa Maynila dahil nandun naman talaga ang buhay niya. Minsan na niya akong inaya na bumisita siya dito sa amin. At sinabi niya lumuwas na rin daw ako ng Maynila para hindi ako mag-isa dito. Tapos ang sabi pa niya, para naman daw maranasan ko magsimula ng bagong buhay kasama ang mga anak ko. Pero hindi ako pumayag. Kasi nandito ang buhay namin ng mga anak ko, Miss Ligaya. Dito rin sa probinsya nakalibing sina RJ at Karen Medios. Pati na rin ang mga magulang ko. Kaya hindi ko sila basta-basta may iwanan. May mga gabi pa rin nakaririnig kami ng mga kahol ng aso at mga mabibigat na yapak sa labas ng bahay. Pero alam naming hindi na mauulit muli ang nangyari noon. Lalo na ngayong na-localize na ang lugar dahil nag-uusbungan na ang mga probinsyang ginagawang syudad. Kaya sa kasalukuyan, talagang tahimik na ang buhay namin ng mga anak ko. At may sarili-sarili na rin silang trabaho. Dito na po nagtatapos ang sulat ko. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At sana kapulutan niyo ng aral ang kwento ng buhay ko.